So what's up guys, welcome back sa ating channel. So for today's video, magre-react tayo dun sa huli na naman ng Pilipinas sa AI Anchor na napabalita sa GMA, which is I believe ginagamit na nila ngayon, no? Ito, tingnan natin sila. Hey, it's your girl Maya. What's up guys, I'm Marco. We're your Kapuso AI sportscasters. Do you want the latest news about the biggest leagues and tournaments in the Philippines and all over the world? We got you covered. Be the first to watch our exclusives on your favorite sports and athletes using cutting-edge advancements in generative AI. What's more? So, yun. It's a 43 seconds video introducing these two AI anchor, sportcaster pala, no? Si Maya at saka si Marco. So, anong nangyari? Well, yung technology kasi natin, ganun talaga, no? Umuusbong. Matagal na yung AI na yan, no? At maraming may comment dito na sinisira or direct impact daw to sa mga student na mass-comm. Kasi alam naman natin profession nila is kadalasan target nila is ito is maging newscaster, no? Which is yan na nga nangyari, pwede na yung AI, no, na kunin yung trabaho na yon, no, directly. So yun, wala tayong magawa dun. So kailan ba nag-start tong mga AI nito? Well, magmula nung na-invento ang computer, to be honest, yun na yun. So, ilang years na lumipas, matala sa 1822, more than 1 century na lumipas. So, ito na tayo ngayon. Marami ng AI. So, isa rin ito sa reason kung bakit nag-resign nga yung godfather ng AI, no? Ng AI na si Geoffrey Hinton. So nag-resign siya sa Google. Anong reason niya? So eto, check natin yung reason niya. Oh, the first day that we said. The man who's been called the godfather of artificial intelligence has left his job at Google, and the reason is somewhat ominous. Geoffrey Hinton says he wants to be free to talk about the possible dangers of technology that he helped to develop. Hinton has expressed concerns about AI's potential for replacing workers, and especially as a tool for spreading misinformation. Google praised Hinton for his contributions and said it remains committed to a responsible approach to AI. So, yun na ngayon, no? Kung sinabi ko, matagal na yung AI, hindi lang natin napapansin. Sinabi rin dito na dahil sa AI, possible na mawala ng trabaho yung mga tao. So, ano ba yung mga sample niyan? Halimbawa na lang, toll gate, no? Sa mga expressway natin. Yung mga yan, mga artificial intelligence yan. Program na, yun nga, yung tawag dito, yung mga chips. Dadansak niya na mag-isa. Hindi ka lang magbayad. Kasi, electronic generated na, no? Nakaprogram na siya na ganun. So, mangyayari, wala nang magtatao doon. Puro robot na lang, no? Yun yung mga di natin napapansin. Same time, ano pa yung nawala? Ayun, simpleng text. Dati meron tayong pagka magpapadala ka ng message, so sobrang tagal, susulat ka. So yun, isipin yung mga tatrabaho doon sa
post office bago makadating yung sulat mo doon. So ngayon nabawasan na yung mga nagtatrabaho ng ganun dahil nga may text na, may cellphone na. Calling naman, no, dati mayroong mga manual operator yan, ko-connect ka from point to point, no, sa luparot ng mundo. Nawala na rin sila ngayon dahil nga may program na, no? AI ulit yun. Okay, just now yan, gumagamit tayo ng mga AI, computer yan, TV, no? Siri yan, cellphone, si Siri, si Alexa, mga AI yan. So ngayon nga meron na rin yung ChatGPT, which is nakakalungkot para sa akin dahil may mga nakapagsabi sa akin, nakausap din ako, pagka meron mga homework, mga assignment, yung mga student, doon na sila nagre-rely sa ChatGPT. I wonder kung paano ito nakikita ng mga teachers pag chine-check na nila yung mga assignment, kung para-paras ba o hindi, no? So napakagaling, which is nakakatakot din dahil pwede nga tayong i-replace ng mga AI someday. Pagdating naman sa atin, mga engineer, ayan, AI na rin. Pwede ka mag-compute ng cooling load, kung ilang tons ang gagamitin mo na refrigeration system, air conditioning system. Input mo lang data, tapos bahala na yung AI mag-compute. Ganon din sa mga civil, no? Naman dyan yung STAAD, ginagamit pang compute ng structural analysis, simulation, AI din yan. So yun, so bukod sa Pilipinas, di lang naman Pilipinas ang nag-start niyan, matagal na yung sa AI Anchor, meron na din yung sa ibang bansa, no? Ayan, sa India meron na rin sila. Panoorin natin. Wala akong nag-Indian, pero AI yan. See? Negative. Wala yun. Sabi nga nila, the technology itself, no, is ina-upgrade yung sarili niya. Dadami ang nalalaman ng mga tao. Ang negative effect nun, dadami rin ng mawawala ng trabaho, no, dahil sa AI. Hindi naman natin pinipigilan yung pag-gusto niya dahil wala naman tayong magagawa. Yan talaga yan. We have to embrace what is the future will be. Hindi naman natin pwede pigilan yan. Same time naman, meron din naman magandang sides to. Yun nga, napapagaan yung trabaho ng tao. Nababawasan yung workload nila. So, darating talaga ang time for computer nila. So, yun. Nakakalungkot pero wala tayong magagawa. We have to accept it, no? Acceptance is the key. So, yun nga yun. So, that's it for today's video. Hopefully sana meron kayong natutunan, meron akong na-share sa inyo pagdating sa mga bagay. Hindi natin mapigilan yan. Yan ang future.